Paano kung sabihin kong hindi mo kailangan ng 1 taon para baguhin ang buhay mo? Hindi mo kailangan ng bagong trabaho. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo. Hindi mo kailangan ng perpektong pagkakataon. Ang kailangan mo lang ay 7 araw. Oo, 7 araw lang. Dahil ang katotohanan ay, ang buhay mo ay hindi nababago sa isang malaking desisyon. Unti-unti itong nababago sa maliliit na desisyong ginagawa mo araw-araw. At kung patuloy mong inuulit ang parehong maling gawain, huwag kang magtaka kung bakit pareho pa rin ang buhay mo makalipas ang 1 taon. Pero kapag binago mo ang mga simpleng ginagawa mo araw-araw, maaaring magbago ang buong direksyon ng buhay mo. At iyon ang gusto kong ipakita sa iyo ngayon. Maraming tao ang naniniwala na ang kulang lang sa kanila ay motivation. Iniisip nila, kapag inspired na ako, saka ako magsisimula. Kapag handa na ako, saka ako mag-gym. Kapag may oras na ako, saka ako magbabasa. Kapag dumating ang tamang panahon, pero alam mo ba ang problema? Hindi dumarating ang tamang panahon, ikaw ang gumagawa nito. Habang naghihintay ka ng motivation, lumilipas ang mga araw, nagiging linggo, nagiging buwan, hanggang sa isang araw, magugulat ka na lang na pareho pa rin ang buhay mo. Hindi dahil wala kang talento, hindi dahil wala kang oportunidad, kundi dahil hinayaan mong kontrolin ng mga nakasanayan mong habits ang direksyon ng buhay mo. Tahimik lang silang kumikilos, hindi mo napapansin. Pero araw-araw, unti-unti ka nilang binabago. May isang bagay akong napagtanto. Matagal kong inisip na ang problema ko ay kulang ako sa kaalaman. Akala ko kailangan ko lang manood ng mas maraming motivational videos, magbasa ng mas maraming libro, matuto ng mas maraming skills, pero mali pala ako. Hindi pala ako kulang sa kaalaman. Kulang ako sa disiplina. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ko lang ginagawa at iyon ang masakit tanggapin. Minsan, alam na natin ang tamang daan, pero mas pinipili pa rin natin ang mas madaling landas. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil nasanay tayo. At ang nakasanayan, kapag paulit-ulit, nagiging parte na ng pagkatao natin. May paniniwala ang mga Stoics, hindi raw ang malalaking pangarap ang humuhubog sa kapalaran ng tao, kundi ang mga simpleng ginagawa niya araw-araw. Hindi isang malaking desisyon, kundi libu-libong maliliit na desisyon. Bawat beses na pinili mong bumangon kahit tinatamad ka, may nababago. Bawat beses na pinili mong magbasa kaysa mag-scroll, may nababago. Bawat beses na tinupad mo ang pangako mo sa sarili mo, may nababago. Hindi mo lang ito agad nakikita, pero unti-unti, binabago nito ang pagkatao mo. Napansin mo ba, kapag minsan lang tayong hindi tumupad sa pangako natin sa sarili, parang wala lang. Okay lang, bukas na lang. Pero kapag ginawa mo yon araw-araw, unti-unti kang nawawalan ng tiwala sa sarili mo. At kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, kahit gaano kaganda ang opportunity, mahihirapan kang kumilos, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi ka na naniniwalang kaya mo. At iyon ang pinakamapanganib na habit, hindi ang pagiging tamad, kundi ang pagiging taong hindi na naniniwala sa sarili niyang salita. Pero narito ang magandang balita. Ganito rin gumagana ang kabaligtaran. Sa bawat maliit na pangakong tinutupad mo, bumabalik ang tiwala mo sa sarili. Kapag sinabi mong gigising ka ng 6:00 at ginawa mo, lumalakas ang isip mo. Kapag sinabi mong mag-eehersisyo ka ng 10 minuto at ginawa mo, lumalakas ang karakter mo. Hindi dahil sa exercise, kundi dahil pinatunayan mo sa sarili mong kapag nagsalita ka, ginagawa mo. At kapag dumating ka sa puntong iyon, hindi na disiplina ang nararamdaman mo, respeto na sa sarili. Kaya ang tanong, kung ang buhay natin ay nabubuo sa maliliit na habits, bakit napakahirap pa ring maging consistent? At bakit kahit alam na natin ang tamang gawin, mas pinipili pa rin natin ang mali? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang tunay na dahilan kung bakit maraming tao ang hindi tamad, kundi nalulunod lang sa distractions.